Isa ito sa sapatos na nilabas ng Camel Crown na pantakbo ngayon 2025. Ang pangalan ng sapatos na ito guys sa kanilang TikTok shop ay Camel Crown Windrider. Napaka-interesting pag-usapan ito kasi kapag tinitingnan ko guys yung midsole nito, makapal siya. Tapos kapag tinitingnan ko yung sapatos ng top view, malapad siya. So baka itong sapatos na ang hinahanap mo para sa malapad mong paa. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng authorized sellers ng Camel Crown na nakabase sa TikTok shop. Ito ay pinadala sa akin para i-test at gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito na review. At lahat ng sasabihin ko dito ay basic experience ko. Nga pala guys, yung mga sapatos din ng Camel Crown na nire-review ko na ina-upload dito sa YouTube ay galing din yan sa authorized sellers ng Camel Crown na nakabase sa TikTok shop. So bago natin ito pag-usapan, baka pwede mo naman nilike yung video ko. Pa-subscribe na rin ako, wala namang bayad to. Malaking tulong ito guys sa paggagawa ko ng video na ina-upload dito sa YouTube. Maraming pong salamat sa inyo. So pag-usapan natin guys ang specs nito. Yung upper material nito ay JICA mesh, tapos marami siyang butas-butas para sa pagiging breathable na meron nakaharang na manipis na mesh para hindi basta-basta papasok yung maliit na bato. Tingnan nyo guys oh. Dito rin sa kabila. Ito, nakikita rin dito yung mga maliliit na butas-butas. At ito naman guys, yung kanyang back. At dito sa front naman guys, may nakalagay na camel. Itong toe cap niya guys ay hindi ganon kalambot. Medyo matigas siya ng konti. Meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacing holes. So may higpitan natin ito ng maayos kasi meron pang 7 lacing holes kung sakaling maluwag ito sa inyo. Yung sintas naman niya guys ay medyo malapad, sakto lang yung haba. Dito naman sa tang, sakto lang din yung lapad, tapos medyo makapal yung padding. Medyo malambot, sakto lang din yung haba. Kapag tinitingnan ko guys yung material nitong tang, para siyang breathable mesh. Tingnan nyo guys oh. Dito naman sa collar lining, meron akong nakakapang foam. Hindi ganun kakapal guys, pero malambot. Meron ako nakakapang heel counter pero hindi ganun kalalim. So papakaramdaman ko ng gusto ito habang tumatakbo ko kung dudulas yung heel ko dito. Sa midsole naman guys, wala silang dineclare ko nung klaseng material ang ginamit nila dito sa midsole. Pero meron dito nakalagay na nababasa ko na Sea Super Foam. Tingnan nyo guys oh. Basic experience ko sa mga unang nilabas nilang sapatos, ito ay parang EVA. Pero magkakaiba ang design at structure ng kanilang mga midsole. Tulad nito guys, so bukod sa makapal na yung midsole, ang lapad ng outsole. Sukatin natin guys, tingnan natin kung ano yung estimated na sukat nito para may reference lang tayo. Dito ako kukuha sa pinakamalapad, dito sa 4 foot. So dito, nakakuha ko ng 122.5 mm ang lapad nyan guys. Dito sa gitna, dito sa may bandang arch, 83.5 mm. Dito sa heel, 99.9 mm. Ang lapad nito guys. So kung mas malaki pa yung size ng sapatos na ginagamit nyo kaysa sa akin, maaaring madagdagan pa yung estimated na sukat nito. So bakit ko guys kinukuha yung lapad ng outsole? Based kasi guys sa experience ko sa mga sapatos na ginagamit ko, kapag may ganitong lapad ang outsole, nakakadagdag yan sa stability. Pero papakaramdaman ko pa rin kung maganda ba talaga ang stability nito habang tumatakbo ako. Yung kapal ng midsole nito guys, nakita ko sa advertisement nila dito raw sa bandang heel ay meron 3.5 cm. Kinonvert ko to sa millimeter at ito ay 35 mm. Considered na makapal yan o mataas. Pero wala silang nilagay kung gaano kakapal yung midsole dito sa 4 foot. Subukan natin kuhaan din ng estimated na sukat para malaman natin kung ano yung estimated na drop. So bago ko simulan nito guys, yung papala natin dito sa heel ay nakalubog pa. So ibig sabihin, yung part ng midsole na to ay extended papunta dito sa 4 foot. Tininan ko yung loob nito guys at nakalubog nga yung 4 foot natin dito. At dito ko nakakapa guys yung taas ng midsole dito sa gitna ng pattern. So dito ko kukuha hanggang dito sa pinakang ilalim. Hindi ko sasama guys yung rubber outsole. So sukatin ko na ito guys. So nakakuha ko dito guys ng 30.5 mm. So meron tong estimated na 5 to 6 mm drop. Sa rubber outsole naman ito guys, wala akong nakitang details ko nung klaseng material ang ginamit nila dito. Pero kapag tinitingnan ko naman guys yung rubber outsole niya, makapal siya. Tingnan nyo guys oh. So papakaramdaman ko ng gusto yung rubber outsole nito kung makapit ba sa kalsada.
So balikan nyo yung video na to para malaman nyo kung mabilis bang mapudpud yung rubber outsole nito dahil sa papakita ko rin naman yung rubber outsole nito pagkatapos kong itakbo. Nga pala guys, bukod sa makapal yung midsole nito at malapad yung outsole, flexible din yung kanyang midsole. Tingnan nyo guys oh. Dito sa 4-foot flexible, malambot oh. Pero dito sa may bandang gitna, matigas. Pero malambot yung kanyang midsole. So, hindi ko masabi kung 100% stability shoe ito o neutral shoe ito. So, papakaramdaman ko ng gusto ito habang tumatakbo ko kung neutral shoe ba o stability ba. Tingnan naman natin guys yung kanyang insole. So, ito yung insole niya. Makapal. Malambot. Merong support sa arch. Dito naman sa heel. Malambot na naka-emboss. Masyadong malalim yung pa-curve dito sa heel. So, nakakadagdag tulong ito sa pag-lock sa ating sakong. Soft yung nararamdaman ko dito, hindi dumudulas. So, bakit ko pa palaging pinapakita sa inyo kung dumudulas ba yung nararamdaman ko dito o soft? Ganito kasi yun guys, kapag madulas yung insole tapos pag humakbang tayo at dumulas, parang wala tayong nakuwang force o lakas. Nakakawala ng momentum yun. So, ibig sabihin ko dyan guys, maganda yung soft ang insole. Kapag naman guys magaspang ang insole, madaling mapudpod yung ating medyas na naging dahilan ng pagkabutas. Nung tinanggal ko guys itong insole, napansin ko dito sa loob ng sapatos, merong strap na connected dito sa tang. Tingnan nyo guys oh. Yan. So nakakatulong yan sa pagiging secure ng paa natin dito sa loob ng sapatos. Kumbaga kapag tumatakbo tayo, hindi basta-basta gegewang yung paa natin. So timbangin natin ito guys kung ilang grams ito sa size ko. $296.7 grams sa size 7, considered pa rin na maganito. So tara, subukan na natin to sa pagtakbo. Nasa 8 km na tayo at umuulan. 14 kilometers, oras 1 hour and 39 minutes, average pace 7 minutes and 6 seconds, average SR 126 BPM. Ito na ata yung pinaka-easy run na ginawa ko ngayong buwan. Dahil sa gusto kong tumakbo na hindi ko iniisip kung anong SR ko, kung ano ang pace ko. Parang partial run lang. Pero ito guys, sinubukan ko sa iba't ibang senaryo ng takbo sa mabagal na pace at sa sprint. Nga pala guys, yung nakuha kong max pace dyan ay 3 minutes and 48 seconds. Pag-usapan muna natin guys ang fitting nito sa paa ko. Dito sa toe box, maluwag yung nararamdaman ko dito. Roomy yung toe box niya. Pero dito sa may bandang arch guys, medyo masikip yung nararamdaman ko nung unang suot. Dahil sa insole nito ay mayroong support sa arch, tapos itong part ng midsole guys, extended ito. Nararamdaman ko to sa may bandang arch ko. Pero nung nasa 3 kilometers to 4 kilometers na ako, hindi ko na nararamdaman na mayroong masikip dito sa may bandang arch. So parang yun ang breaking period ko sa sapatos na ito, yung 3 kilometers to 4 kilometers. Sa tingin ko rin guys, maganda rin ito para sa naghahanap ng stability shoe kasi may magandang support sa arch sa mga flat-footed at sa mga nag-overpronate. Nga pala guys, hindi naman ako nagkaroon ng blister kahit na medyo masikip yung nararamdaman ko dito sa may bandang arch nung unang kong takbo. Dahil sa yung ginagamit kong medyas ay medyo manipis. Pero kapag makapal yung medyas na ginagamit mo at pure cotton yon, baka magkaroon kayo ng blister dito sa may bandang arch. Sa tingin ko guys, pwede ito sa malapad na paa. Huwag nyo lang gagamitin yung makapal na medyas kasi baka masikipan na kayo dito sa may bandang arch. Pwede rin ito sa medyo malapad na paa at sa normal na lapad na paa. Hindi ito pwede guys sa naroong paa kasi maluwag yung toe box nito. Baka yung paa nyo ay sasayaw na dito na magiging unstable ito kapag tinakbo nyo. Pagdating naman guys sa sizing, ito ay true to size. Nung naglalakad na ako, pinapakaramdaman ko ng gusto yung midsole nito kung malambot ba o matigas. Guys, yung midsole nito ay malambot. Soft yung nararamdaman ko sa kanya kapag tumatapak ako sa ground. Pero wala ako nararamdaman na bounce habang naglalakad sa midsole nito. Nung tumakbo na ako, pinakaramdaman ko ng gusto yung midsole nito. Nagpipace ako dito ng 6 minutes and 30 seconds. Malambot ang midsole nito guys, hindi matigas. Kahit mabagal ang takbo ko, ramdam ko yung pagiging malambot ng midsole. Malapit na siya guys sa pagiging super lambot na midsole. Pero mahina yung nararamdaman kong response sa midsole nito. Kaya naman sinubukan ko mag-sprint ng 200 meters dito.
Meron ako nararamdaman response bounce sa midsole nito pero hindi ganun kalakas guys, tapos delay siya. Kumbaga pag napipress ng paa ko yung midsole, bumababa siya pero hindi siya kagad bumabalik. So sa tingin ko guys, yung midsole nito ay para lang sumalo ng impact sa ground kapag tumatakbo tayo. Pwede natin ito magamit sa walking, jogging, sa daily run, sa easy run, easy long run, at LSD. At sa kapal ng midsole nito guys, pwede natin magamit ito pang trabaho. Hindi ko may-recommend ito guys sa speed workout dahil sa medyo may kabigatan na itong sapatos kung gagamitin natin sa speed workout. Sa 14 km na takbo ko dito, hindi ko nararamdaman na dumadapa yung midsole nito o nawawala na yung pagiging malambot ng midsole. So sa tingin ko, aabot ito ng 21 km na distance hanggang marathon distance. Sa pagiging stable naman ito guys, napaka-stable nito sa pantay na kalsada. Itinakbo ko ito sa pataas na kalsada tapos biglang liko. Tapos pababang kalsada at biglang liko din. Stable pa rin yung nararamdaman ko sa sapatos na ito. Neutral shoe ba ito or stability shoe? Para sa akin guys, neutral shoe pa rin ito dahil sa nung tumakbo ko na mabilis, naramdaman ko yung pagiging flexible ng midsole dito sa may bandang forefoot. So dahil dyan, ito ay neutral shoe na merong maayos na stability. Malaking tulong yung malapad na outsole para sa pagiging stable niya. Dahil sa mababa yung nakuha kong estimated na drop dito, ito ay para sa forefoot striker at midfoot striker. Kung striker ka at nag-aaral ka mag midfoot striker, pwede mo itong magamit. Sa rubber outsole naman ito guys, kaninang madaling araw, umulan. Tapos nung tumatakbo kanina, umaambon. Basa ang kalsada. Makapit yung rubber outsole nito. Hindi ako nakakaramdam na dumudulas yung rubber outsole nito sa basang kalsada. Dahil sa pagiging makapit ng kanyang rubber outsole, malaking tulong din ito sa pagiging stable nitong sapatos. So pag-usapan natin guys ang durability nito. Unahin natin guys sa rubber outsole. Sa 14 km na takbo ko dito, ito na yung rubber outsole niya. Merong konting gasgas dito. Konting gasgas din dito. Wala pa masyadong gasgas dito. Wala din masyadong gasgas dito. Ito sa kabila. So para sa akin, durable yung rubber outsole nito. Dito naman guys sa kanyang midsole, merong konting bitak-bitak. Pero hindi siya malalim. Mababaw lang yung bitak niya. Dito rin sa kabila, may konting bitak. Hindi malalim yung bitak niya. So para sa akin, durable yung midsole nito. Tingnan naman natin guys yung kanyang mga dikit kung nawala. Dito sa toe box, walang nawalang dikit. Dito sa heel part, walang natuklak na dikit. Dito sa back, dikit pa rin. Dito sa kabila, nakadikit pa rin. Dito sa part na to, nakadikit pa rin. Dito sa front, dikit pa rin. So matibay yung pagkadikit ng upper layer at saka yung midsole. Pag-usapan natin guys ang nagustuhan ko sa sapatos na ito at hindi ko nagustuhan. Unahin ko na sa nagustuhan ko. Unang-una, ang breathable ng upper layer nito dahil sa hindi ako nakakaramdam na umiinit yung paa ko dito sa loob ng sapatos habang tumatakbo ako. Nagustuhan ko din yung strap dito sa loob ng sapatos dahil doon hindi basta-basta gumigewang yung paa ko dito sa loob ng sapatos. Secure yung nararamdaman ko. Hindi ko rin naramdaman na dumudulas yung aking heel dito sa heel counter kahit nabababaw yung heel counter niya. Nagustuhan ko din guys yung toe cup niya kasi kanina nung tumatakbo ako maputik, tumatalsik dito yung putik. Hindi dumidikit dito, dumudulas lang. Nagustuhan ko din guys yung pagiging malambot ng midsole nito. Perfect itong gamitin sa partial pace. Partial pace, ibig sabihin ko doon, yung takbo na namamasyal ka lang. Hindi mo iniisip kung ano yung pace mo kung mabagal. Nagustuhan ko din ang pagiging affordable nitong sapatos dahil sa maayos ang material ng upper layer, maayos yung dikit. Tapos makapal yung midsole, makapal yung rubber outsole, makapal ang insole, merong strap dito sa loob ng sapatos, tapos nasa 2,100 plus lang ito. Kapag nakasale, nasa 1,999. Binanggit ko yun guys kasi itong sapatos ay ka-level ng ibang kilalang brand ng running shoes na mataas ang presyo.
Ito naman guys, ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, unang-una, wala man lang siyang reflectorized design. Importante sa akin yan dahil sa extra visibility yan kapag tumatakbo tayo sa kalsada para sa safety natin. Ang hindi ko pa nagustuhan dito guys ay hindi natin pwede magamit ito sa speed workout dahil sa medyo mataas yung timbang nito. So ibig sabihin, hindi magiging effortless ang bawat takbang natin kapag ginamit natin ito sa speed workout. So ayan lang po muna ang masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, nasa TikTok ko po. Search nyo po yung Jobs TV, tap nyo po yung showcase, makikita nyo po yung sapatos na ito. Maraming salamat po sa panonood at transi po.